Okay guys, may share lang ako sa inyong konting konting idea. So ito yung inahin ko na excuse me, winalay ko. 2 days niya nang mula winalay. So ngayon guys, alam niyo yung time na nagpapasoso siya na before ko iwalay, hindi ko na siya pinapakain ng lactating. Ito po yung purpose ko guys. Yan, kita nyo yun guys. Sa mga may inahin, alam ko napapansin nyo to. Kapag nagwalay kayo, may lumalabas na gatas sa didi ng inahin. Minsan umaabot pa ng 7 to 10 days, hindi pa rin amaga pa rin yung didi ng mama pig ninyo. So ito sa akin 2 days, so never pong may lumabas na gatas dito guys. 2 days winalay ito. So yun po yung rason kung bakit hindi ko na pinapakain ng lactating 2 days before iwalay. So hindi masyadong maga yung didi. Malapit na siyang mawala yung maga, madali lang siyang mawala yung maga. Kasi kapag maraming gatas po kasi ang inahin guys, kapag winalay natin, ito maraming gatas na tumutulo dyan, tsaka maga yung didi. Kung maga yan, mas maga pa dyan. So minsan yun yung dahilan sa pagkakaroon ng lagnat yung inahin natin sa bagong walay, dahil nga dito namumuo yung gatas. Ito malambot na yan, wala talagang lumabas na gatas dyan. So napapansin yan ng may mga inahin, kapag nagwalay may mga maraming gatas na lumalabas. Ito wala talagang lumalabas guys, kaya yung sa araw ng pagwawalay hindi po natin pinapakain. Ito po yung rason para hindi po siya makapag-produce ng gatas, tsaka hindi masyadong maga yung didi niya, madali lang umupa yung pamamaga. Yan, mga 7 days wala na yan guys, wala na yan, pamamaga na yan. Saka importante dun guys, yung hindi magkakalagnat yung inahin natin, dahil kapag oras na pinapakain natin ng maraming lactating, yung time na malapit na siyang iwalay, hanggang ngayon marami pang gatas yan. So ayon sa obserbasyon ko kasi dati, hindi ko pa naman alam yung mga ganito. So kadalasan po talaga kapag winalay maraming gatas dyan, lalo na pag humiga, naiipit, sumisirit yung gatas. Ito wala talagang lumalabas na gatas na guys. Kumbaga natural lang yan. So yun lang guys, mahalagang impormasyon yun. So kung bakit ganun ginagawa ko kapag bagong walay ako, yan walang lumalabas na gatas. So yun guys, sinishare ko lang sa inyo dahil problema din yan sa kapwa ko backyard, lalo na kapag sa mga baguhan, na alam ko naman talaga na nararanasan nila kapag nagwalay marami pang gatas dyan. So para maiwasan, sundan nyo lang po yung mga video ko guys kung paano ko ginawa. Meron na pong video dyan, step by step po yan, actual ko po yung mga tinuturo sa inyo. So ito po yung resulta guys, lahat po naman ng video ko guys may result. So hindi lang po tayo nagsasalita dito, lahat po yan may result. Kung may mga rason kung bakit ito gagawin ko, dahil mayroon pong purpose yan. So ito ang ebidensya po na wala na pong gatas yan na lumalabas. 2 days niya. So unti-unti na pong humuhupa yung pamamaga ng didi. Pero okay lang po yan, kahit namamaga ganyan. Natural lang po yan. Yan po ang natural. So never nagkasakit na po to, never nilagnat, dahil wala naman siyang napoproduce na maraming gatas dahil dun sa procedure natin bago siya iwalay. So yun lang guys, maraming salamat po. Ito na po nga pala yung biik niya. Yan. Kumusta mga dikdik? Ha? Ayan.
So ito na po sila guys, 2 days mula winalay. Sa ngayon okay pa naman sila. So sana hindi ko to ma-overfeeding para hindi magtae. So madali lang naman gamutin din. So kapag nagtae na overfeeding, less tubig, less pagkain lang. Ganun lang po. Dahil kapag overfeeding, bawal po kasi overfeeding sa biik na bagong walay dahil yung bituka nila hindi pa sanay tumunaw ng feeds. So yun po ang rason kung bakit po talaga na nagtatae, dahil yung bituka nila hindi pa sanay. Kaya nga meron tayong wet feeding para hindi na mahirapan yung bituka nila magtunaw. Tapos unti-unti natin i-dry. So yun ang kahalagahan. So yun lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.